Magandang araw! Ngayon, may bago na naman tayong pag-aaralan. Ito ay magtuturo sa ating mga kids ng tamang pag-uugali, Tamang pakikisama, tamang pamumuhay bilang isang batang Kristiyano. Kaya, humanda na kayo dyan ha! dapat makasunod kayo sa ating pag-aaralan. Ang kailangan nyo lang gawin ay manood, makinig at hihanda ang Biblia. Kung may hawak na kayong Biblia at handa na kayong manood, edi, umpisahan na natin. Matigas ba ang ulo nyo? O yun kaya makulit? O baka naman pilyo o pilya? Alam nyo ba kung bakit ko kayo tinatanong? Kasi ang pag-aaralan natin ngayon ay tungkol sa mga nakasanayan na nating ugali. Yung pagiging makulit, pagiging pilyo at pilya, at pagiging matigas ang ulo. Alin man dyan ay nagagawa natin, di ba? O, aminin! Kaya nga napapagalitan tayo, hindi lang ng ating mga magulang. Kung minsan, humahantong pa ito sa pagpalo. Ang sakit nun. Pero, dapat hindi tayo magdamdam sa ating mga magulang. Kasi, tayo naman may kasalanan nun eh. Natatandaan niyo pa ba yung napag-aralan natin noong nakaraan? Yung tamang pagpalo o pagdidisiplina sa atin ng ating mga magulang. Pero paano kapag wala yung magulang natin na nagdidisiplina sa atin kapag tayo sinusumpong ng kakulitan at kapilyuhan? Naiisip ba natin yun? Halimbawa na lang, nasa school tayo. Sino magdidisiplina sa atin? Alam niyo ba kung sino? Tama! Yun ang teacher natin. Kaya pag nasa school tayo, dapat natin silang igalang o irespeto. Gaya ng sinasabi sa unang Pedro 2:17. Igalang ninyo ang lahat ng mga tao. Ibigin ninyo ang pagkakapatiran. Mga takot kayo sa Diyos. Igalang ninyo ang hari. Igagalang natin ang lahat ng tao. Kasama na dun ang teacher natin. Igagalang natin sila. Huwag natin silang babastusin. Kasi bad yun. Pag dinidisiplina nila tayo, dapat pakinggan natin sila. Kasi sa ikabubuti din naman natin yun eh. Kaya lang, paano ang pagdidisiplina nila sa atin? Gaya ba ng ginagawa ng ibang teacher na pinagbubuhatan ng kamay ang estudyante nila? Ano ba ang sabi ng Biblia tungkol dito sa paraan ng pagdidisiplina nila sa atin? Sa Kawikaan 23:13. Huwag mong ipagkait ang saway sa bata, sapagkat kung iyong hampasin siya ng pamalo, siya'y hindi mamamatay. Hindi naman pala masama kung didisiplinahin tayo ng ating mga teacher. Kasi nakasulat naman yun sa Biblia eh. Kaya lang, may nakasulat din sa Biblia na pag paparusahan tayo o hampasin, yung hindi naman nakamamatay. Kahit nga ba makulit o matigas ang ulo ng estudyanteng gaya ko, hindi naman po sapat yung batukan o balibagin ng eraser. O kaya ng pakainin ng papel. O kaya naman, paluin ng makapal na kahoy. Naku, ang sakit nun. Ganun ba ang teacher nyo? Well, hindi naman ko naman sinasabi na ganun ang lahat ng teacher. Dahil may teacher na mabait, gaya ng teacher ko. Hindi ko mo gumagawa ng kapilyuhan, papaluin agad. Tandaan niyo po to, ma'am, sir. Sasawayin niyo po kami. Kumbaga, kung di makuha sa salita, di parusahan. Yung parusang hindi nakamamatay. Minsan tuloy, parang ayaw na pumasok sa school ni kids Kasi masyadong terror si teacher. Baka salip na sumunod, ay lalo pang tumigas ang ulo. At lumaban pa. Salip na irespeto si teacher sa maling pagdidisiplina sa atin. Doon naman sa mga kapwa ko estudyante at sa mga kaklase ko, huwag namang matigas ang ulo. Huwag makulit. Pag sinasaway tayo, magpasaway tayo. Hindi yung laging pasaway. Oops! Hindi ko kayo sinasermonan ha. Yan kasi ang nakasulat sa Biblia.
Alalahanin natin, sila ang nagsisilbing pangalawang magulang natin kapag tayo nasa school. Sila ang umaalala sa atin. Sila rin ang maaari nating makausap kapag may mga bagay tayong hindi maintindihan. Isipin natin na kailangan natin ang isa't isa. Kaya naman tayo nasa school ay para matuto. At kaya naman nasa school, sila ma'am at sir ay para turuan tayo. Igalang natin at mahalin ang ating mga guro upang maging maayos at maganda ang ating pagsasama-sama bilang sila ay ating guro at tayo ay kanilang estudyante. Okay po ba yon, ma'am, sir? O mga kids, naintindihan niyo ba ang pinag-aralan natin? At sa amin pong mga ma'am at sir, sana po naunawaan natin ang sabi ng Biblia tungkol sa tamang paraan ng pagdidisiplina sa amin. Hanggang sa susunod, ako po si Rosalie. Ako po si Oliver. Dito lang sa Ano po ang sabi? Basa!